Samantala, nakarating ang ulat sa Special Fire Force Company 5 ang posibleng paglitaw ng isang infernal mula sa teritoryo ng Company 8. Ang leader ng kumpanya na si Princess Habana ay nagpasya pa ding sila ang humawak sa kasong ito sapagkat nais niya itong mapag-aralan kahit na ito ay pasok na sa jurisdiksyon ng ikawalong kumpanya. Samantala sa Company 8, sinabi ni Lieutenant Hinawa na ang palburang ginagamit ni Joker ay napag-alaman nilang galing mula sa abo ng isang infernal, kaya naman si Captain Obi ay hindi maiwasang magalit sa kanyang nalaman. Gayunpaman inatasan ngayon sila Shinra at Arthur na tapusin ang tambak ng mga dokumento, subalit hindi pa man sila nangangalahati ay nakatanggap na agad sila ng isang report mula sa isang concerned citizen na may isang aso daw na natrap sa itaas ng puno, kaya naman inutusan sila ni Maki na puntahan ito. Subalit pagdating nila doon ay tumambad sa kanila ay ang mascot pala ng Fire Force na si Mamoru, nang may baba ito ni Shinra, ikinwento ng nakamascot na hinabol siya ng mga ilang mga estudyante dahil galit ang mga ito sa Fire Defense Agency. Sapagkat dahil ito sa kaso ng isang firefighter na pumatay ng 4 na tao, at ngayon si Miyamoto ay idineklara sa korte na walang sala sa kabila ng krimen na ginawa nito. Ngunit biglang nagliyab si Miyamoto at nag-transform sa pagiging isang infernals dahil sa nangyari ay nagtakbuhan ng mga tao palabas ng silid at tinangkang patayin ni Miyamoto ang tagahukom. Agad na natanggap ng Company 8 ang ulat sa nangyari, subalit hindi alam kung paano sasabihin ni Maki sa kanilang tinyente na siya ang dahilan kung bakit nasa labas ngayon sila Shinra at Arthur. Samantala nang marinig ng dalawa ang sermon ni Hinawa, agad nang lumipad si Shinra dala si Arthur at nakipagtagpo sa kanilang grupo, inutos sa kanila ni Lieutenant Hinawa na mauna na sa site at unahan na nilang jombagan ang infernals ni Miyamoto. Sa kabilang pangyayari ay sinubukan ni Miyamoto na patayin ang kanyang abogado, ngunit bago pa ito matuloy ay rumesponde na sila Shinra at Arthur at pinagjojombag nila si Miyamoto. Inamin ni Miyamoto na naiinggit siya sa tungkulin ng Fire Force sapagkat nasisiyahan siya sa pagpatay. Ikinagulat naman nila Obi at Hinawa na nananatili pa din ang kamalayan ni Miyamoto habang ito ay infernal. Sinubukan silang utakan ni Miyamoto at nagkunwaring si Suko, yun pala ay may plano itong tumakas, kaya naman ipinag-utos ni Hinawa kay Shinra na habulin na ito at huwag magdalawang isip na tapusin ito. Nakarating si Miyamoto sa mas mataong lugar, balak nitong maghisik ng lagim at pumatay ng mas marami, subalit hindi na ito natuloy dahil bigla siyang tinadyakan ni Shinra. Malinaw na sa isip ni Shinra na agad na niya itong tatapusin, ipinakita ni Shinra ang tunay niyang lakas, kaya't sa bangis ng ating bida ay natakot si Miyamoto at tinawag itong Diablo. Sa mga oras na ito ay nagmakaawa si Miyamoto, nais niyang mag-alay man lang ng isang panalangin bago siya mamatay, sinubukang pagbigyan ito ni Shinra hanggang sa makarating si Sister Iris, ngunit nagtangka si Miyamoto na umatake subalit napigilan lamang din siya ni Shinra. Bago pa magkaroon ng pagkakataon si Shinra ay dumating na si Princess Habana, ipinahayag nito na sila na ang baalang mag-dispose sa halimaw na ito, subalit hindi pumayag si Shinra kaya naman pinigilan siya ni Habana at biglang nanghina ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Habana na mas mataas siya kay Shinra, at ipamukha na hindi siya kayang talunin nito at nagbabala na susunugin siya ng buhay. Hindi nagustuhan ni Shinra ang sinabi sa kanya, kaya naman handa siyang lumaban kahit gaano pa sila kadami. Gayunpaman biglang dumating na sila Captain Obi upang pumihil, kinalaunan ay nakipag-usap ang dalawang kapitan upang makipagnegosasyon. Sa kabila ng mga hinala ni Obi, ipinaliwanag sa kanya ni Habana na ang kumpanya lamang nila ang may science division upang mapag-aralan ang infernals na ito, dahil dito ay pumayag na si Captain Obi na kunin ang infernal sa kondisyong ibabahagi nila ang resulta sa magiging pag-aaral. Nagbabala si Princess Habana sa Company 8 na huwag silang manghimasok sa kanilang balak gawin, subalit iginiit naman ni Captain Obi na hindi basta mawawala ang alab na nag-uudyok sa bawat miyembro ng Company 8. Makalipas ang ilang araw, makikita si Sister Iris na nakaluhod sa isang fountain habang basa ang kasuotan nito, naalala niya ang kabataan niya sa simbahan kasama si Princess Habana. Napansin siya ni Shinra na may bumabagabag sa kanyang isipan, kaya naman nagtanong ito sa kanya kung ano ang gumugulo sa kanyang kalooban, subalit nagpasalamat na lamang si Sister Iris sa pag-aalala sa kanya ng binata. Kinalaunan, dahil sa naging engkwentro nila nung nakaraan sa Company 5, ibinunyag ni Captain Obi na iimbestigahan nila ang mga ito kahit na humantong pa ito sa totoong away. Nang ipinaliwanag ni Hinawa ang magiging sitwasyon nila, napansin niyang kung saan-saan bumabaling ang atensyon ng 4, kaya naman sinampulan niya si Shinra at binaril ito.
Napagtanto ni Shinra na wala man lang siyang sugat ng bala, ipinaliwanag ni Maki na ang kakayahan ni Hinawa ay ang ignition ability, kaya niyang manipulahin ang pulbura ng bala at pahinain at palakasin depend sa sitwasyon. Habang sila ay nagsasanay, napag-usapan ni Shinra at Hinawa ang tungkol sa kainahinalang pag-angat ni Habana bilang kapitan, ayon kay Hinawa na marahil ay nakamit ito ni Habana sa pamamagitan ng mga iligal nitong eksperimento. Kaya naman nais ni Lieutenant Hinawa na i-infiltrate nila ang Company 5 at inaasahan nilang si Shinra ang magiging alas nila sa misyong ito. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng eksperimento si Habane kay Miyamoto, ngunit nauuwi na ito sa matinding pagpapahirap at tila natutuwa pa si Habane sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, hindi mapalagay si Sister Iris habang nananalangin dahil sa mga bumabagabag sa kanyang isipan, samantala patuloy namang iniisip ni Shinra ang naging pag-uusap nila ni Habana noong nakaraan. Kaya naman sinubukan ni Shinra na tanungin si Arthur kung may alam ito sa ugnayan ni na Sister Iris at Princess Habana, ngunit wala rin siyang alam tungkol dito, gayunpaman biglang naantala ang kanilang usapan nang dumating si Maki at sinabing nawawala si Sister Iris. Samantala, nagtungo si Sister Iris sa ikalimang kumpanya upang kausapin si Habana, ngunit nauwi lamang ito sa pananakit sa kanya ni Habana, matapos niyang ipahiwatig na tinalikuran na nito ang relihiyon para lamang sa kanyang madidilim na pananaliksik. Naniniwala si Habana na tanging mga demonyo na lamang ang umiiral sa mundong ito, at inamin niyang tuluyan na niyang tinalikuran ang simbahan, subalit bigla na lamang tumunog ang kanilang alarma. Sapagkat ngayon ay tuluyan ng sumalakay ang Company 8 upang iligtas si Sister Iris, tinanong ni Maki ang kanilang tinyente kung tama ba ang kanilang ginagawa, ipinaliwanag ni Hinawa na hindi makakapagsampa ng opisyal na reklamo ang Company 5 tungkol dito, dahil sa dami ng kanilang ilegal na pananaliksik. Inutos ni Hinawa sa dalawang baguhan na hanapin si Sister Iris habang siya ang humarap sa mga bantay upang tuluyang makapasok sila Shinra at Arthur sa loob. Habang binabagtas ni Arthur ang pasukan, nakasalubong niya ang isang matandang siyentipiko, kasama si Miyamoto na ngayon ay mas pinalakas na. Samantala, makikita si Toro na lumikha ng isang bula mula sa kanyang bubblegum na nagdudulot ng pagsabog laban kina Maki at Lieutenant Hinawa. Sa pamamagitan ng pagbuga ng gas sa bubblegum, nagagawa niyang makalikha ng mga sumasabog na bula. Dahil dito pansamantalang nagtago sina Maki at Hinawa, nang matukoy nila ang lokasyon ni Toro, inakala ni Toro na sumablay ang kanyang mga bala, ngunit bigla itong muling pinagalaw ni Hinawa, at sapat na iyon upang talunin siya. Samantala kasalukuyan ng hinaharap ni Arthur si Miyamoto, kahit mas ramdam na ang lakas at bagsik ngayon ni Miyamoto, nanatili pa din kumpiyansa si Arthur at hindi man lang nababahala. Ngunit nang subukan ni Arthur na umatake, siya pa ang nabugbog ni Miyamoto, dahil dito, ininsulto siya nito at tinawag na hangal at mayabang sapagkat wala naman pala siyang binatbat. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, napagtanto ni Arthur na nasa kaliwang kamay niya pala ang kanyang espada kaya hindi niya ito magamit ng maayos. Nang mailipat niya ito sa kanyang kanang kamay, walang kahirap-hirap niyang pinaslang na si Miyamoto. Nang marating na ni Shinra ang pinakagusali kung saan naruroon si Habana, nag-aalala siya na baka hindi niya kayanin ang kakayahan nito, gayunpaman sinalakay siya ng Angel's Tree pero mabilis lamang niyang tinalo ang mga ito. Sinabi ni Habana kay Iris na dumating na ang Company 8 upang iligtas siya, ngunit inutusan niya itong ipagdasal ang mga ito, sapagkat ngayon gabi na din silang masusunog sa apoy. Ipinaalala ni Iris na namatay ang mga madring naging parte ng kanilang nakaraan, dahil dito ay nagbago ang kanyang pananaw sa mundo, sa halip na maniwala sa pananampalataya, mas pinili niyang maging malakas upang makamit ang tunay na kaligayahan sa buhay. Sa pag-atake ni Habana kay Sister Iris ay saktong dumating na si Shinra, gayunpaman sinabihan ni Iris ito na tumakas, ngunit buo ang loob ni Shinra na harapin si Habana ngunit sa kanyang pagsugod ay muling nanghina ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Habana na ang kanyang kakayahan ay nagdudulot ng matinding init sa katawan ng kalaban na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa utak kaya nawawala ng malay si Shinra. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa din makatayo ni Shinra, dahil dito ay nagulat si Habana pero sinabi niya na hindi tatagos si Shinra sa kanya sapagkat malinaw na walang puwersa ang magiging pag-atake nito dahil sa hina ng kanyang katawan. Naghanda si Habana ng kanyang susunod na pag-atake upang tuluyan ng tapusin si Shinra, subalit ipinaalala ng ating bida na siya ay isang bayani at pinapalakas siya ng alab ng kanyang apoy. Hindi makausad si Shinra sa kanyang pagsugod dahil sa taglay na kakayahan ni Habana.
Ininsulto niya si Shinra tungkol sa pangarap nitong maging isang bayani at sa kanya pinatawag ang kanyang Sakori Tree. Iginiit niya kina Sister Iris at Shinra na wala talagang umiiral na mga Diyos o bayani. Ipinaalala ni Sister Iris kay Habana ang panahong magkasama silang nananalangin sa simbahan, ngunit ayon kay Habana, ang trahedyang pumatay sa kanilang mga kapwa-madre ay nagbigay sa kanya ng pruweba na hindi talaga umiiral ang Diyos. Dahil sila lamang ang natirang nakaligtas, napagtanto niya na hindi sila may iligtas ng pananampalataya, kaya naman simula noon ay dumepende na siya sa kanyang kakayahan upang mas maging malakas pa. Gayunpaman, tumayo si Shinra at sinabi kay Habana na siya rin pala ay biktima ng apoy. Sinubukan siyang sunugin ni Habana gamit ang mga dahon ng sakura na gawa sa apoy, ngunit nagawa itong tiisin ni Shinra, at tila hindi na siya naaapektuhan ng kakayahan ni Habana. Sinabi ni Shinra na handa na siyang gisingin si Habana sa sarili nitong kahibangan para sa ikabubuti nito, at handa din niyang patunayan na totoo ang mga bayani, kaya naman nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na nagpaalala kay Habana sa nakaraan. Sa nakaraan masayang namumuhay sila Sister Iris at Habana kasama ang kanilang mga kaibigan. Bata pa lamang si Habana ay likas na sa kanya ang galing nito sa pyrokinetic at siyensya. Dahil dito ay hinangaan siya ni Sister Iris at naging isang nakakatandang kapatid na ang turing nito sa kanya. Ngunit matapos ang naging trahedya, dito na nahumaling si Habana sa pag-aaral ng siyensya, hindi nagtagal ay naghiwalay na sila ng landas ni Iris. At nagsimula na siyang mag-aral ng lahat ng maaari niyang matutunan sa mga infernal upang mapataas niya ang posisyon niya sa gobyerno. Nagising na lamang si Habana na prinoprotektahan siya nila Sister Iris at Shinra mula sa mga bulaklak ng sakura. Inamin ni Sister Iris na matagal na niyang hinahangaan si Habana. Para kay Habana, wala na siyang natitira matapos ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit pinatunayan ni Shinra na may mga bayani pa ring handang dumamay sa kanya. Nang tanungin ni Habana kung bakit niya ito ginawa, sagot ng ating bida na hindi kailangan ng isang bayani ng anumang dahilan upang magligtas ng iba. Sa huli ay nagkaayos sila Sister Iris at Habana, at ipinakita muli ni Habana kay Sister Iris ang mga bulaklak na gawa sa apoy kagaya nung dati. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.